Okay, dahil sa araw ng linggo ngayon, magsisimba muna kami. Samahan nyo kami, papunta doon sa simbahan ng Novaliches Bayan. Ano bang pangalan ng simbahan dyan? Ano pangalan ng simbahan natin dyan, Day? Our Lady of Mercy ata eh. Ha? Our Lady of Mercy. Yun po. Our Lady of Mercy. Let's go, man! Okay na. Lakad na tayo kasi tanghali na. Gala po hat. Day, dito muna kami ha, Day. Simba muna kami saglit. Tapos yan. Ilak mo. Yan. Oh, wala nang ano? Wala nang kukunin dito. Stroller. Stroller, hindi? Dali na lang kasi. Eto, palabas na kami ng gate. Yan, kita natin yung simbahan dyan sa gilid. Oh. Hoy! Traffic guys ang Quirino Avenue. Yan, walang galawan rito. Oh. Traffic. Pasok na tayo sa simbahan. Tingnan mo na. Ayan, nag-umpisa na guys ang simbahan. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang kawaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang haliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kaniyang amay, nagbabayad na sa kaniyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kaniyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kaniyang amay, paliligayahin naman ng kaniyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad din ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kaniyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kaniyang ina ay tumatalino sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kaniyang buhay. Anak, halingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumalunan siya kapag nalalago na ang kaniyang isip. Huwag mo siyang lalakas-tanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhik ay sumunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kaniyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang upas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dilaw ang anak niya.
ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanunan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawi kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalutan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ipinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin po ang lahat para magbigay galang para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala ni Jesus sa kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato at dalawang inaakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo at pahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesaya na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu Santo, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y pinalo ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag ito tatanglaw sa mga intel at magbibigay karangalan sa iyong bayan, Israel.
Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinaspasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga na ikapapahama o ikadiligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y para na rin hinarakan ng isang malaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na panganay Ana, anak ni Panuel na mula sa Rifi ni Azer. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalot. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras din iyon at ang kasalamat sa Diyos nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng hinihintay na pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Na maisagawa nila ang lahat ng bagay sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bagay, lumaking malakas, marunong at kalugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na aming Panginoon Yesu Kristo.